kuha ni Timothy Bradley mula sa kanya. Hindi na siguro kung naibigay na, hindi naman kasalanan ni Bradley din yun eh. Nasa kay Bradley kung ibigay niya ang belt, hindi ko naman rin tatanggapin at ibabakante na lang. Si Jenky masayang-masaya rin daw sa balitang ito. Alam daw niyang tama lang na ang asawa niya ang hiranging nanalo. Very obvious naman na panalo siya. So, hindi na parang nakapagtataka na yun ang desisyon nila kasi kitang-kita naman na panalo talaga siya. Bukas daw si Pacquiao sa posibilidad ng rematch kay Bradley. Pero ang desisyon, ipinauubayan na raw niya sa mga promoter ng laban. Lalo't kailangan pa raw pag-aralan kung gusto pa ba ng mga fans na mapanood ang Pacquiao-Bradley 2. Para sa unang balita, Lala Roque reporting. Mamaya sa Talakaigan, bubusin natin ang naging review ng WBO sa bakbakang Pacquiao-Bradley. At mga kapuso, sa puntong ito, makakausap natin si Top Rank Promotion CEO Bob Arum. Good morning, Mr. Arum. This is Rhea Santos from GMA7. Oh, good morning to you. We just want to get your reaction on the WBO review result, citing Manny Pacquiao as the true winner over Bradley. Well, the WBO, five top judges were brought in to review the tape and overwhelmingly scored the fight for Manny Pacquiao. As did everybody who watched the fight in the arena, the media, and all the television audience. So with this WBO pronouncement, should there still be a rematch this November? Are you working on, well, a possible rematch on November? Well, I'm waiting for Manny to come to the United States, which I understand will be early next week. And then I'll discuss everything with Manny. But so far, Mr. Arum, have you gotten the sentiment of Manny Pacquiao on this possible rematch? Because we know that Bradley is up for a rematch. But what about Mr. Pacquiao? Well, I don't know until I talk to him face to face. I mean, I've seen reports from the Philippines, but Manny, to his credit, was engaged in flood relief. And I want to, when he comes to the United States, talk to him and have him make a decision and give me the direction as to where to go. All right, Mr. Arum, your message to boxing fans who may have lost confidence in the sport. Well, don't let 2 or 3 scorecards that are totally ludicrous cause you to lose faith in boxing. Everybody knows who won that fight. And that was overwhelmingly Manny Pacquiao. And the 3 judges who didn't know what they were watching or knew what they were watching and had some kind of agenda, people should just ignore their verdict. All right, we'll just wait for further updates if that rematch will happen on November. Mr. Arum, thank you very much. Have a You're good day. very welcome. That Very was Top Rank Promotion CEO Bob Arum. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, update na tayo sa lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani. Good morning, Rhea. At dun po sa mga nais magmamasyal, lalong-lalo na po dito sa iba't ibang panig ng ating bansa, ay maganda po ang magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na dun sa mga tourist spots sa Luzon at Visayas. Wala na po yung low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, pero isa na namang bagong namumuong sama ng panahon ng namataan at siya ay nandito sa layong 860 kilometers sa may silangan ng Mindanao. At ito po ay medyo may kalayuan pa para makaapekto sa alinmang panig ng ating bansa. Kaya sa inaasahang magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na dito sa Luzon, may mga pag-ulan lalo na dito sa Northern Luzon at dito sa Western section ng Central Luzon, katulad po dito sa Luwag,
maging dito sa Baguio ay may posibilidad ng pag-ulan. Pero dito po sa Metro Manila hanggang sa Southern Luzon ay mababang posibilidad. Pero tingnan nyo yung temperatura, ito ay medyo mataas, 31 degrees sa Metro Manila. At ito po mga pag-ulan na yan ay dulot ng hanging habagat. Samantalang dito sa Metro Manila, magiging maganda ang lagay ng panahon sa umaga. 13% lamang ang posibilidad ng pag-ulan, pero haba pong nagiging hapon ay may mga pag-ulap at pagdating ng gabi ay mataas ang tsansa ng pag-ulan. Pero silipin natin yung ating init factor sa tanghali. 31 degrees yung inaasang temperatura, pero 35 po ang magiging pakiramdam ng ating katawan. Silipin naman po natin ang antas ng posibleng pag-ulan sa ibang bahagi ng Luzon. Makikita natin dito na halos lahat ng lugar, Metro Manila, Tuguegarao hanggang dyan sa Clark, 90% ang posibilidad ng pag-ulan. Pero ito po ay dulot ng mga local thunderstorms. Para naman po sa ibang lugar sa ating bansa, dito sa may Boracay, 70% din ang posibilidad ng pag-ulan. Pero yan po ay dulot din ng localized thunderstorm. Katulad din dito sa may Iloilo hanggang sa Tacloban. Samantalang dito naman sa may Mindanao, mababa po ang posibilidad ng pag-ulan. Lalo na dito sa may Zamboanga, halos 0%. Pero yung pong ating temperatura, ang ating sinasabing mataas, mahigit 30 hanggang 31 degrees ang posibleng maranasan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Furniture shop at printing press sa Quezon City nasunog. 2 taong gulang na bata patay sa pagsabog ng granada sa kanilang bahay sa Maguindanao. At Marian Rivera dumalo sa anniversary party ng isang magazine na siya ang cover girl. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.